Magandang araw sa inyong lahat mga kababayan. Ang Marcos administration ay manhid, tulog, lasing sa kapangyarihan. Mga kaibigan, hindi akong nagsabi niyan. Ang mismong sumigaw niyan ay ang kapatid ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. Si Senator Amy Marcos mismo ang nagsabi niyan. Yan ang kanyang isinigaw sa ginanap na INC rally nang siya ay tumayo sa entablado. Tinawag pa nga niya na ang administration ng kanyang kapatid ay bangag at hindi ito tinutugunan ang mga problema ng ating bayan. Lasing ito sa kapangyarihan at inuuna pa raw ang politika instead na atupagin na bigyan ng solusyon ang suliranin ng ating bansa. Walang pakiramdam ang gobyerno sa mga hinanaing ng ating mga kababayan. Pero sinagot naman ng Malacanang ang banat ni Senator Amy Marcos. Pero bago natin ihayag kung ano ang sagot ng Malacanang sa pamamagitan ni si Claire Castro, panoorin muna natin si Senator Amy Marcos sa kanyang buong pahayag. At pagkatapos nito, ang sagot naman ni si Claire Castro. Kasuklam-suklam ang gobyernong manhid at walang pakialam sa hirap ng ating mga magsasaka at mangingisda, mga sektor na nagpapakain sa atin na halos walang makain, gutom ang mga pamilya. Wala silang pakialam. Gobyernong tulog, lasing sa kapangyarihan. Sadyang pipiliin pa bumiyahe, makihalubilo sa Canada, sa mga dayuhan sa Amerika, habang ang Pilipino ay nagdurusa sa gasulinang hindi abot kaya, pagkain ginintuan at napakahirap na buhay. Wala silang pakialam. Pagkat itong gobyerno ay bangag, walang malay, nagkukunwaring hindi nakikita ang 10 ton na ebidensya, ang 12 ng testigo, ang 18 higit pang mga Marines. Itong baha at flood control na lulunod sa atin lahat. Wala silang pakialam. Kaya marami po sa inyo naging kasama ko nung ating kabataan. At ang suot natin ay itong t-shirt. Ang sigaw natin noon pa, makialam! Makialam na po tayo. Makialam para sa kabataan. Makialam para sa kinabukasan. Makialam para maibalik ang katotohanan sa ating lipi. Panahon na maibalik ang katarungan, ang hustisya na hindi buktot at binabaluktot ang batas at saligang batas. Katarungan na pantay-pantay sa mahirap at mayaman. Katarungan na walang sino-sino, na walang pinipili na kaalyado o kalaban daw. Katarungan na naiiba ngayon para sa senador at sa mga pinsang buo. Katarungan para sa lahat ng Pilipino. We are one! We are one! We are one! We are one! Mabuhay ang ating mga kapatid! Mabuhay ang Pilipino! Maraming salamat! Rumisbak ang Malacanang.
Sa pahayag na ito ni Senator Amy Marcos, ayon kay si Claire Castro, paninira lamang ito ni Senator Amy Marcos. Nakakaawa raw si Senator Amy Marcos na gumagamit lamang ng fake news para lamang siraan ang Marcos administration. Pero mas nakakaawa raw yung mga pumalakpak kay Senator Amy dahil ginagawa lamang silang mangmang. Ano sa palagay niyo? Mangmang ba talaga ang mga pumalakpak kay Senator Amy Marcos? Nakakaawa. Nakakaawa ang mga obstructionist na tulad ng isang senadora. Nagre-rely, gumagamit ng fake news para makapanira lamang at para kalat ang mga ganitong klaseng maling impormasyon. Pero mas nakakaawa ang mga taong pumalakpak habang nakikinig kay Senator Amy Marcos. Dahil malamang hindi nila alam na ang mga sinasabi ni Senator Amy Marcos ay mga kwentong walang basihan. Nakakaawa dahil malamang ay hindi nila alam na sila ay ginagawa lamang mangmang. Sinabi natin na nadinig natin ang kanyang mga sinabi. Ang unang-una yung bilanggit ay wala daw pakialam ang gobyernong ito. At may binanggit pa siya tungkol sa paggamit ng illegal na droga ang gobyernong ito. Pero ang tanong natin, ngayon ay sigasig ni Senator Amy Marcos na manira sa gobyerno. Samantalang 2019 siya ay senadora na. 2016 siya naman yata ay gobernador. At kilala naman niya ang dating Pangulong Duterte. Nalaman din naman niya na nang umamin ang dating Pangulong Duterte sa paggamit ng illegal na droga. Pinaghandaan po natin talaga ito para maipakita natin kung sino ba talaga ang gumagamit ng illegal na droga sa panahon na siya ay Pangulo na. Pero sa mga pag-amin na ito ni dating Pangulong Duterte, tumahimik siya at wala siyang anumang pintas. Maliban pa dyan, bakit natin sinasabi na walang basihan ang kanyang mga sinasabi? Dahil pinag-iigting niya ang galit sa mga farmers at mga mangingisda na mga kababayan natin at sinasabing walang tulong na pinapaabot ang gobyerno. Hindi natin alam kung Senator Amy ay nagbubulag-bulagan o talagang pinipikit lamang niya ang mata niya sa katotohanan para magamit siya sa paninira sa gobyernong ito. Marami na po ang naipaabot na tulong ang ating gobyerno, lalong-lalo na sa ating mga magsasaka at sa mga mangingisda. Ilan lamang ito sa ibibigay ko sa inyo na mga ebidensya. June 30, 2026, 186 Pangasinan fisherfolk received livelihood grants. Bago lamang po ito. So nakakataka kung bakit hindi po yata updated si Senator Amy Marcos sa mga pangyayari, sa mga programa ng gobyerno. At April 12, 2026, PBBM strengthens support for farmers and fisherfolk. So ano po ang kanyang basihan sa pagsasabing hindi tumutulong ang gobyerno sa mga magsasaka at sa mga mangingisda natin? At ito pa po, June 12, 2026, PBBM Food Assistance Program reaches 703 Camiguin farmers, fisherfolk. So, hindi po ba mas nakakaawa ang mga taong nakikinig sa kanya? Dahil kung hindi magkakaroon ng pagsusuri ang mga nakikinig, ay talagang mananatili silang mangmang sa katotohanan. At meron pa po siyang nasabi patungkol sa nagkukunwaring hindi nakikita ang sambuntong na ebidensya ang dose-dose ng testigo. Itong baha at flood control na lulunod sa atin lahat. 2019, naging senadora si Senator Amy Marcos.
2020, uulitin natin. Umamin si dating Pangulong Duterte na marami siyang ghost projects. 2018, nagsabi si Congressman Andaya na maraming flood control projects na hindi maayos. Nasaan siya? Nagpa-imbestiga ba siya? So, ang nakalamang, bakit nung panahon kaya ni dating Pangulong Duterte siya ay nanahimik? At ngayon lamang siya nag-iingay habang ang kanyang kapatid, si Pangulong Marcos Jr., ay masigasig na mapanagot ang dapat na mapanagot. Ma'am, follow up. May batayan ba o naniniwala po ba kayo na ito ay may bahid ng politika? Obviously, halatang halata. Alam naman natin kung sino ang kanyang ipinagtatanggol at sino ba ang nais niyang hindi na sana mailagay sa isang paglilitis. Mga kababayan, kung meron kayong pananaw, please leave your comments below at huwag niyong kalilimutan din na mag-subscribe sa ating channel. Thank you very much sa inyong panonood. See you again. Bye-bye.